Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaibigan. Sa video na ito pag-uusapan natin yung mga tao o bagay na dapat mong iwasan para mas maprotektahan mo yung sarili mo. Mas mapapangalagaan mo din yung sarili mo kung susundin mo yung mga bagay na nandito sa content natin ngayon. Kung ikaw yung klase ng tao na merong gustong baguhin sa sarili mo, applicable sa'yo tong content na ito. Okay, simulan na natin. Isa sa mga bagay na dapat mong iwasan para mapangalagaan mo o maprotektahan mo yung sarili mo, bisyo. Kung bata ka pa lang ngayon or teenager ka pa lang, kung wala ka pang bisyo, huwag mo nang pangaraping magkaroon pa niyan. Kahit anong bisyo, iwasan mo. Pag-inom ng alak, paninigarilyo, sugal, babae, kahit ano. Kahit pa sabihin mo na naku-curious ka lang kaya gusto mong tikman, huwag mo nang subukan. Masisira lang yung buhay mo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kasi yung mga bisyo, nagsimula yan sa patikim-tikim lang. Kapag nag-enjoy na, kapag nasarapan, wala na. Hindi na kayang pigilan. Kahit pa natauhan ka na at gusto mo nang itigil yan, may hirapan kang itigil yan kasi hinahanap na ng katawan mo. Kaya may posibilidad na babalik at babalik ka pa rin sa bisyo mo. Kaya habang bata ka pa lang, or sabihin na nating hindi ka na bata pero wala ka pang bisyo, maganda yan. Sikapin mo sa sarili mo na hindi na magkaroon pa. Next na tao na dapat mong iwasan para maalagaan o maprotektahan mo yung sarili mo, mga kaibigan na may masamang impluensya. Kung ang isang tao nakikipagkaibigan sa'yo, or nakikita mo na pwede kayong maging magkaibigan pagdating ng panahon, pero nakikitaan mo rin siya ng masamang impluensya, mas maganda na iwasan mo na yan. Lalo na kung ang isang tao ay gumagawa ng mga masasamang bagay na hindi mo naman ginagawa at ayaw mo ring gawin. Mas maganda na iwasan mo na kagad yung taong yan. Pero paano kung kaibigan mo na talaga? Tapos nare-realize mo na meron kang hindi magandang ginagawa para sa sarili mo. Pero siya bilang kaibigan, tinotolerate ka lang niya. Ibig sabihin nito, hindi mabuting kaibigan yan. Dahil ang mabuting kaibigan, kapag meron kang ginagawang hindi tama, siya pa ang tutulong sa'yo para iiwas ka sa mga bagay na yon. Masasabi bang kaibigan yan kung tuwang-tuwa pa siya kapag nambababae kayo? Kahit pa may mga jowa na kayo. Masasabi bang kaibigan yan kung inaalok kang maging tambay at huwag nang magtrabaho? Masasabi bang kaibigan yan kung iniimpluwensyahan kang magkaroon ng bisyo na hindi mo naman ginagawa noon? Hindi ka naman pala mura na tao, pero dahil sa mga nagiging kaibigan mo, nagiging palamura ka na. Hindi ka naman malandi, pero dahil sa mga taong sinasamahan mo, nagiging malandi ka na. Doon pa lang dapat mag-isip ka na. Dapat maging matalino ka sa pagpili ng mga taong sasamahan o iiwasan mo. Next na tao na dapat mong iwasan para maalagaan o maprotektahan mo yung sarili mo, jowa na nangahatak sa'yo pababa. Ibig kong sabihin dito ay kapag meron kang gustong gawin para sa sarili mo na nakakabuti naman, pero hindi ka niya sinusuportahan, instead, siya pa yung unang tao na pinagtatawanan ka, o kaya naman sa sobrang pagiging seloso, tinutulak kang itigil yung mga bagay na magpapaunlad sa'yo. Kung ako sa'yo, mag-isip ka na kung sasamahan mo pa ba yan. Halimbawa, gusto mo lang naman pagandahin yung katawan mo para mas magkaroon ng maayos na kalusugan, kaya gusto mong mag-gym. Tapos papipiliin ka pa niya, yung pag-gym mo o ako. Kapag pinili mo yan, hiwalay na tayo. Mga ganyan-ganyan. Halimbawa lang naman yan. Basta kapag ang isang taong pinili mo, hindi ka sinusuportahan sa gusto mong gawin, nakakabuti naman. Instead, siya pa talaga yung hahatak sa'yo pababa. Baka hindi kayo para sa isa't isa. Next na bagay na dapat mong iwasan para maalagaan o maprotektahan mo yung sarili mo, magpautang. Okay lang naman magpautang. Siguro kung kamag-anak mo yung isang tao or kapamilya mo sila, dahil kapamilya mo o kamag-anak mo sila, siguro naman nakikita mo yung sitwasyon nila, nakikita mo kung saan sila nanggagaling. Pero sa mga kaibigan mo, sa mga tropa mo lang naman,
or sa mga taong hindi mo pa naman lubusan nakilala, ay suggest na huwag kang magpautang sa mga yan. Yun ay kung gusto mo na maging kaibigan mo pa rin sila. Gusto mo na maging tropa mo pa rin sila. Kasi real talk lang, kung utang ang pag-uusapan natin, kadalasan talaga hindi nababayaran yan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon nangyayari talaga yon. Madalas lang. Madalas na hindi talaga nababayaran yan. Lalo na kung napakalaking halaga yung inutang. Kaya kung kaibigan mo yung isang tao at ayaw mong mawala yung relasyon nyo sa isa't isa, magbigay ka na lang. Sa halip na magpautang ka, magbigay ka ng halaga na kaya mo lang ibigay. Pwede mong sabihin sa kanya na wala kang mapapautang, kaya bibigyan mo na lang siya, tutulungan mo na lang siya, base sa kaya mong itulong at kaya mong ibigay. Kasi kapag nagpautang ka sa isang tao at inaasahan mo talaga na babayaran niya yon, kapag dumating yung time na hindi siya tumupad sa usapan or hindi niya na talaga binayaran, magkakaroon ka lang ng kaaway. Kaya kung ayaw mong masira yung relasyon nyo ng kaibigan mo, huwag ka nang magpautang ng napakalaking halaga. Magbigay ka na lang ng kaya mong ibigay. Next na tao na dapat mong iwasan para mapangalagaan o maprotektahan mo yung sarili mo, mga manggagamit. Mga taong napapansin mo na ginagamit ka lang naman. Ginagamit ka kasi napakagaling mo. Ginagamit ka kasi napakabait mo. Pero kapag ikaw naman yung nangailangan sa kanila, wala silang maibigay. Lagi silang may dahilan or lagi silang wala. Mapapansin mo naman na inaabuso o ginagamit ka lang ng isang tao. Yun ay kapag napakarami mo nang binigay sa kanyang pabor. Madalas mo siyang pinagbibigyan. Pero dumating yung time na hindi mo siya mapagbigyan dahil valid yung reason mo. Pero nagalit siya. Tapos ikaw na yung naging madamot sa paningin niya. Ibig sabihin nito, ginagamit ka lang yan. Kaya I suggest ang samahan mo ay yung mga taong binibigyan ka din ng value. Hindi yung mga taong ginagamit yung skills mo, yung talent mo, inuubos yung energy mo. Pero kapag ikaw naman yung nangailangan sa kanila, hindi ka mabigyan ng pabor. Kung ganyan, salamat na lang sa lahat. At yun yung mga bagay o tao na dapat mong iwasan para mapangalagaan o maprotektahan mo yung sarili mo. Sana may natutuhan ka sa video natin ngayon, kaibigan. At kung meron kang natutuhan, subscribe mo tong channel na ito, yun ay kung hindi ka pa nakasubscribe. At kung hindi ka pa nakalag sa video na ito, like mo naman. Basta subscribe mo na lang tong channel na ito kung mahilig ka sa mga informative content kung saan may mga bagay kang matututuhan sa buhay mo.